Good morning guys. Presenting to you my new ADV 160. Yan. So naka ADV na tayo ngayon. Ayan siya oh. Wala na yung ating Z900. So sa next video ipakita ko na lang sa inyo yung vlog ko nung binili to. Pero hindi ko kasi na-upload dahil kulang sa time. So ayan na siya ngayon. Marami na siyang nakaset up. Mamaya i-discuss natin yan sa bahay. In this video, ipag-usapan natin kung bakit ako bumalik sa underbone, sa scooter pa, no? Tapos binitawan natin yung big bike. Oops, ayusin lang natin tong camera. Yan. Anyway guys, nandito ako sa Gapo ngayon dahil bumili ako ng ayan, bumili ako ng paborito nating turon. Saka hinatid natin si Commander. Dito ako sa Danaya store. Saan ba ako dadaan? Na-traffic dyan eh. Dito na lang. So again, ayan oh. Diyan tayo bumibili lagi ng turon. Saka yung mga merienda natin sa Danaya store. So punta na tayo sa... Ay hindi, ma-traffic dyan. Dito na lang tayo ulit. Dito na tayo dadaan sa highway. Tapos daan muna tayo sa dadaan muna ako sa palengke. Sarap po. Scooter. Nawala yung forma natin ng big bike. Balik tayo sa scooter. Dadaan ako sa palengke pala dahil papapalitan ko yung baterya nito ng ating G-Shock. Ayan kasi alas 8, sa relo ko 7:47, dito alas 8. Etong alas 8 na to, isang linggo na tong alas 8. Yung 8.5 walang battery eh. Kaya papalitan ko muna. Good morning Olongapo. Ayan, nasa Olongapo tayo ngayon. Nai-drop ko na si Mrs. dun sa kanilang meeting place. Papasok na din, nadaanan na lang siya ng service. Oy, dami checkpoint. Maraming checkpoint ngayon dahil election. Para maiwasan ang crimes. Yan. Kasi pagka election yan, marami nag-aaway eh. Oy, big bike on ninja oh. Inggit me, inggit. Dito na tayo guys sa may rotonda sa ulo ng Apo. Oops, ako muna ha. Yan. Papagawa ko lang tong battery ng relo natin and then later on sa biyahe ko pag-usapan natin kung bakit tayo nag-underbone. Kasi yung iba malamang nagtataka eh, no? From C9, bakit binenta mo tapos bumili ka ng ADV 160? Yeah, magandang usapan yan. Ang tanong, saan ako gagarahe dito? Eto na naman, ang hirap na dito sa Olongapo, ang hirap gumarahe. Kasi papagawa ko yung battery dito. Ang tanong, meron ba akong papasukan dito ng motor? Para... ayun, saka gising na kaya yung gumagawa. Ayun, gising na si kuya. Ang tanong lang. Ayun, thank you. Buti meron butas kahit pa paano. Pasok muna natin dito. Yan, pansamantala. Maaga-aga pa naman. Makigarahe muna tayo dito. Okay, yan siya oh. And ang pangalan niya pala si Puti. Kasi puti siya oh. Ayan, puti. Ayan madami na tayo accessories. So later on pakita ko sa inyo yung mga upgrades na ginawa natin dyan. Not much pero yung mga essential upgrades lang. Paayos muna natin ito relo. Kuya, pagawa ulit ako relo. Battery lang. Yan. Taglit lang naman, di ba? Okay, sarado pa naman yata sila. Okay. Naghahanap nga ako kanina eh. Wala akong makitang butas. Buti meron dito. Paano?
Salamat ha, salamat. So ayan guys, so meron pa tayong turo no, pang merienda natin pagdating sa bahay. Okay, let's go. Alright guys, so last month nabenta natin yung ating Z900. So bakit ko siya binenta? So malamang marami nagtataka sa inyo. Hindi po tayo talaga intentionally nag-downgrade, no? Kasi nga yung the reason bakit natin binenta yung ating Z900 is nagpalit po tayo ng kotse. Yung amin pong family car, yung Wigo, is binenta na namin. So nag-upgrade kami. Kotse yung in-upgrade namin. So unahin natin syempre yung ano, kinakantsawan ako nung mag-ina ko sabi nila mahal-mahal yung motor mo, tapos yung kotse natin luma na. Although wala namang issue yung kotse, maayos siya nung nakuha nung buyer. Nasa good condition pa siya, although medyo mataas ang kanyang odometer. Walang issue yun, walang kahit anong sira kasi alaga po yun. Alam niyo naman tayo, maalaga tayo sa motor, maalaga din tayo sa kotse. Basta yung mga personal things natin na pinapakinabangan natin araw-araw, dapat inaalagaan natin yan. Kasi pag mahina tayo sa maintenance, yan, pag pinapabayaan natin yung mga gamit natin, tayo din naman ang mapeperwisyo. So ayaw po natin yung nasisiraan tayo ng gamit. Siyempre pag nasiraan ka ng car o nasiraan ka ng motor, maabala yung ano yung working hours mo, kasi hindi ka makaalis sa tamang oras. Tapos yung kotse pa, pagka kotse nasira, tatlo kami maapektuhan. So kailangan proper maintenance. So ayun, binenta po natin yung Z900 and binenta din natin yung Wigo para may pandagdag po tayo dun sa down payment ng kotse. So nag-upgrade kami ng Toyota Race. Yan. So Toyota Race na kulay silver. So malaki lang ng konti because we don't need much of a bigger car, dahil tatlo lang naman kami madalas na gumagamit. Kaya hindi po natin yan kailangan na ganun kalaki. Although syempre, honestly naman, gusto rin natin yung malaking car, yung syempre maganda, pero practicality enough na sa amin. Kung ako tatanungin, enough na sa amin yung, actually yung Toyota Wigo nga enough na sa amin. Nagpalit lang din kami ng something new para maiba naman. Although ako, sabi ko nga sa kanila, okay lang sa akin yung mag-Wigo ulit basta latest model. Tinanong ko sila, pero they prefer Toyota Race. So yan, na-sacrifice po ang ating Z900. So wala tayong big bike ngayon, and balik tayo sa underbone. So from there, galing tayo sa malaking displacement. Talagang napakalaking adjustment ang nangyari sa akin. Syempre yung ating ang tawag dito, yung ating passion for big bike. Talagang gusto natin yung big bike hindi natin masatisfy. Tapos nung nagganto tayo, nag-ADV 160 tayo, medyo mabagal, hindi ganun kalakas yung kanyang tingit lang muna tayo hindi ganun kalakas yung kanyang hatakan. Talagang malaking adjustment. Pero kung ako naman po ang tatanungin ninyo, honestly, I'm still opting na magkaroon tayo ng malaking motor, ng big bike. Dahil iba-iba yung iba yung feeling nung naka big bike ka. Although hindi ko na kailangan yung siguro pag bumalik tayo sa higher displacement, hindi na tayo babalik sa 1000cc, yung 900, yan ang category. Balik na lang tayo ulit sa siguro middle class. For me, enough na ako sa natikman na natin yung nag Z900 tayo, naka inline 4 tayo. So natikman na natin yung ugong, yung tinatawag na ugong ng ng inline 4 cylinder na motor. So nandun na yung ugo. We get to experience yung syempre yung speed, yung power
Pero honestly, yung power ng motor is not much of a necessity para sa akin dahil considering yung traffic condition natin dito sa Pilipinas, hindi po natin na-utilize yung honestly, hindi natin na-utilize yung masyadong malaking displacement. Sa highway lang talaga. Although ako nga, sa experience ko naman, and alam naman natin yan, pag sumampa ka din naman ng expressway, meron tayong speed limit. Pwede mong bilisan kung gusto mo, pero nandun yung risk na mahuli ka din nandun din yung risk na mahuli ka ng mga traffic enforcers, or mababaril or may ispatan ka, makukuhanan ka nung tinatawag natin ng mga speed gun camera dun sa expressway. So pag motorista ka, mahirap yung marami kang binaviolate na traffic rules, kasi at the end of the day, ikaw pa din naman yung mapeperwisyo. Pag hindi, akala mo lang cool ka, nagawa mo yung mga violations mo, pero pag natsyempohan ka, ikaw din naman yung magsasuffer. Saka hindi rin maganda example tulad ko na nagmo-motovlog, nakikita sa aking video yung mga kalokohan na ginagawa natin. So why not i-share natin kung ano yung proper, kung ano yung tama, sa kung paano lang ba mag-enjoy ng pagmumotor. So yan, tulad nito ngayon, naka ADB 160 tayo, pero siguro after 3 years, 5 years, saka na ulit tayo mag-upgrade. Depende kung mag-prosper ng mabuti itong channel natin, who knows, diba? Tamad ako mag-upload kasi ng video dahil honestly, nung nag-i-scooter ulit, tinamad ako mag-travel. Iba kasi talaga yung aura, saka yung hindi natin mai-deny yan. Motorcycle enthusiast tayo. Iba yung feels ng ng big bike. Pero ngayon, nasa 1 buwan na sa akin to, going 2 months. Na-enjoy ko na ulit siya. By the way, kung di ninyo alam, galing naman din po tayo ng NMAX. Pero syempre sa tagal-tagal natin gumamit ng big bike, siguro 5 years, nag NTO3, nag Ninja 400 pa tayo, tapos yung C900. So mga ganun, matagal-tagal din tayo nag big bike, kaya another moment of adjustment para sa paggamit natin ng motor. All in all, yung functionality ng isang motor nandito, kompleto, minus the speed, no? Kung speed freak kayo, huwag kayong mag-expect na mag-enjoy kayo kahit anong motor yan na mababa sa 500-400cc. Hindi talaga po pwede. Pipilitin nyo lang. Ang nangyayari lang kasi, binubugbog ninyo yung makina kung lagi kayo nakarat-rat. So padaan muna ha, ang tagal mo yung mga minibus medyo matagal sila. Unahan na natin. So ngayon I'm heading to Bataan, pauwi na tayo. So eto, as you can see, na-enjoy natin ang ating ADB 160. Ayan, masarap naman siya Ang difference lang talaga sa driving nito na hindi natin matatawaran, napakalaking plus para sa akin pag naka-scooter ka, is unang-una, napaka-komportable. Ayan, wala kang kinakambyo-kambyo yung kamay mo. Ayan, hands-free ka pag gusto mo dito sa kaliwa o kahit tabi-tabi. Wala kang binabantayan na clutch, diba? Plus, pag scooter, hindi siya ganun kabigat. Ayan, diba? Very nimble ang scooter. Ang dali niyang iliko-liko, lalo na dito sa zigzag. Actually, nung naka big bike ako, saka ngayon, hirap na hirap yung mga big bike dito sa Kabalan pagkasabay ito mga scooter, lalo na yung mga veteranong nagmimiyo-miyo dyan, Aerox. Ako, ang gagaling sa kurbada. Yung mga naka big bike na kahit sabihin mo magaling sila, nahihirapan kasi hindi naman ganun kadali i-maneuver ang big bike, lalo na kung yung mga kurbada is, ayun, nahulog ang helmet ni kuya. Muntik pang makadisgrasya. Buti na lang, malayo pa lang nakita na namin, di ba? Gumugulong helmet. Ayun, ang big bike hindi ganun kadaling maneuver, lalo na kung medyo sharp yung yung mga kurbada. Hindi katulad na yung scooter, kahit masikip yung kurbada, ang daling iliko Yun nga, dahil for the reason na hindi ganun kalakas yung bato ng power niya, pero
ang bilis din niya mag-accelerate pagka nag-minor ka. Yun, nandito na naman tayo sa portion na napakalubak. Ayan. Kasi pagka ganyan mga semento, alon-alon niya. Ayan o, narinig niyo yung boses ko, diba? Alon-alon din. Ang hirap magsalita pagka ganito yung Kaya minsan pag nagbo-vlog ako, pag nandito na sa portion na to, tinitigil ko talaga eh. Ang hirap magkwento eh. Baka akala nung mga nanonood eh, nagbo-vlog tayo, nagmamotor tayo na under the influence of alcohol. Ayan, tapos ang lakas ng hangin. Tapos another thing na masarap dito sa scooter talaga, ayan guys, hindi natin maiko-compare yan. Napaka cheap. Napaka cheap ng ating fuel consumption. Ang taas ng fuel consumption mo, napakamura ng gastos mo. Ang baba ng fuel consumption mo. Tapos napakamura ng ng gastos mo sa gasolina. Dati kada galaw ko ng motor, mahina yung 500 na ikakarga ko para makapag-ikot-ikot tayo. At least along the city yun, no? Saka dito sa area na ginagalawan ko. Pero pag lalayo ako, nako, 2,000, 3,000, ang ganon. Pero eto yung 500 ko, layo na yun. Nakakarating na ako sa Mars. Layo. Hindi, layo nang nararating natin dahil napakatipid. So ang consumption ko ngayon dito is nasa, ayan, nag-average ako ng, yung sa tropa nga nakita ko 49 kilometers per liter. Eto sa akin 44 lang kasi medyo maratrat ako pagka ayan, nagkakasarapan. So ayan ang ating ADV ngayon, 160. And then nag-upgrade na rin po tayo ng mga essential accessories na kailangan natin. Unang-una dito sa cockpit, yan, naglagay na ako ng, kinuha ko yung nandun sa aking Z900 na ayan, yung yung quad lock na ano lang to, class A or the same. Hindi siya kasing mahal ng quad lock. Quad lock kasi nasa, I think 2,000 plus yun or 3,000, hindi ko sure. Tapos syempre yung baby natin, baby duck natin, ayan, lagi natin kasama yan kahit sa ang motor. Hindi natin ibebenta yan, diba baby? Tapos ayun, meron tayo dito sa harapan dalawang, ayan, yung left and right ko, meron akong brake lock, ayan yung brake lever lock, ayan naka-install. Ito yung kulay pula na yan. Dito sa right, saka dito sa left, hindi natatakpan kasi ayan sa left. Basta meron dito sa left kung hindi nyo nakikita. Dalawa yan. So minsan kasi nagpa-park tayo na hindi naka-center stand pero naka-incline yung kalsada. We need this, no? Para ilak natin yung gulong. Importante yan. Tapos as usual, naglagay ako ng yung galing din sa aking Z900. Nililipat ko lang yan pag nagbibili ako ng motor. Kailangan meron ako lagi yan, yung ating blind spot mirror. So eto, napakalaking tulong yan. I recommend magkabit kayo ng ganito dahil pag nasa traffic kayo, very important na lahat ng sasakyan na nasa tabi ninyo nakikita nyo. Ayan, hindi nyo man sila bantayan, alam nyo yung behavior nila, kung magulo ba sila or naglilikot-likot or tinututukan ka. Ayan, so tulad yan, alam kong walang sasakyan sa kanan ko kaya naka-overtake ako agad, di ba? Kasi nakikita ko yung nasa likod ko. So importante yung awareness. Ayan, traffic or tinatawag natin na road awareness para hindi tayo makaiwas tayo sa disgrasya. Ano pa ba? Lever, nagpalit na rin ako ng ADB lever, alloy. So formal lang to, hindi naman to essential. Tapos naglagay na rin ako nito, ayan yung takip natin yan, para pagka pinapark natin sa mainit, natatakpan yung ating, ang tawag dyan, yung ating LCD, LCD yan, LCD yung ating panel, hindi siya nabibilad kasi nagkakrak yan ayan. Tapos eto, nilagyan ko na din ng guard, yung garnish, ayan yung panel natin, may garnish na yan. Tapos meron na ring film na kulay yellowish, yan, para hindi magasgas, kapupunas. So ayan yung mga upgrades natin.
At least dito sa cockpit pinapakita ko sa inyo. Then nakapag-upgrade na rin tayo ng, nakapag-install na rin tayo ng ano. Actually hindi ako nag-install for the first time. Hindi ako nag-install ng ilaw. Tinamad kasi ako baklasin to dahil matrabaho baklasin ng ano ang fairings ng ADV. So nung dumating to, pinatira ko na lang agad sa shop. Nagpakabit tayo ng mini driving light. So ito yung switch na yung domino. Yan, dalawa. Tapos nandito yung kabitan natin ng camera. Wala lang yung holder para dun sa GoPro, secondary camera natin. Nandito yung ball nya, oh. Yan, ito. So ayun, mamaya pagdating doon, yung ibang upgrade, so pakita ko sa inyo. So malapit na tayo sa bahay. Nandito na po ako sa may Tipo Road. Etong straight na to, napaka alog nito. Ayan, oh. Ramdam na ramdam mo, parang kang kinakaldag. Ewan ko ba ba't di na nila pinaayos to. Although hindi naman siya sira talaga kasi maayos naman. Kaya lang yung mga junction niya talagang malalaki yung gap. Isa pang ano, napakasarap na talaga na-appreciate ko kapag ka naka-scooter ka. Kaya nga dapat nung kung di lang talaga ibebenta yung bike, yung motor, hindi kailangan. Bibili talaga ako ng ano, plano kong kumuha ng scooter. Kaya lang at the time, medyo hindi kaya ng budget natin. So, minintain lang natin yung big bike. Eh ngayon, nabenta siya. Ito yung alternative na pagkabenta ni Z900. Kumuha agad tayo ng ADV that day, no? Kasi mahirap yung walang motor. So hawak ko na yung pera, tumakbo na agad tayo sa K-Survey ko, dinalupihan. Bili na agad tayo nito, cash, para wala na tayo iniintindi sa hulugan. So isang na-appreciate ko talaga dito, sobrang sobra hanggang ngayon, yung comfort na binibigay niya pagdating sa baggage. Ayan, baggage or yung luggage, ano ba basta yung mga bit-bit mo, yung mga items na dala mo. Ayan, no? Kasi ang laki ng seat compartment niya, yung under seat compartment niya, plus meron pa tayong naka-install na ano, na top box. So lahat ng bit-bit mo, kung saan ka man pupunta, pwede mong ilagay, hindi mo bibit-bitin yung helmet mo or yung things mo. Nung nasa Z9, tuwing sasampa ako ng Z900, kailangan mo pag naka big bike ka or yung mga ganun na walang top box, lalo na pag sport, hindi maganda lagyan ng top box, nasisira yung forma. So ang ginagawa ko doon, laging merong backpack, which is disadvantage yun pag naka motor ka, lalo na pag mainit, laging basa yung likod mo. So, although natutuyo naman siya, kasi naka-ano ko lagi eh. Pag nagmamotor ako lagi, as much as possible naka dry fit tayo. So yun, pag ang dala ko is big bike, yan, laging basa yung likod natin, lagi tayo naka backpack. Basta kailangan lagi ka may sukbit na bag dahil may gamit ka na. Walang compartment eh. Talagang ang big bike talaga, pangit lang sabihin, sa totoo lang, kung hindi touring bike or adventure bike yung binili mo at sports bike, eh forma yan, forma. So marami kang titiisin dyan, yung ngawit, yung init. Pero lahat naman yung gusto natin. For some reason, meron tayong ayaw sa scooter, ayaw natin to kasi hindi maporma. Yung big bike ayaw natin kasi hindi siya gano'n ka-functional, puro ka speed, puro ka rat-rat. Pero syempre pogi, yun yung mga considerations yan. Maangas. Eh tayo mga nagmumotor, yan ang gusto natin, yung angas. Yan, angas. Kaya lang minsan sakripisyo lang din talaga. So ayun, ang ating ano, eto pa, pag naka underbone ka, ang mura ng mga accessories, ang daling i-maintain. Yung langis ko, 1 galon na lang. Sa Z900, 4. Hindi ko sinisiraan yan dahil one of these days, hindi natin masabi, baka magkaroon ulit tayo ng big bike. So yun yung mga considerations, pros and cons yan, both sides meron. So for now, nasa ATV 160 tayo, naka-scooter tayo, enjoy natin, no? Kasi maraming walang motor, maraming nangangarap magka-motor. Yan. So kung anong meron tayo, let's be thankful and i-appreciate natin. Tama, panghatid ko araw-araw to, tipid kung araw-araw pero siyempre yung ginagamit natin yung ating car pagka sama-sama kami.
At pag tag-ulan, hindi naman to pang all weather. Kawawa ka dito pag umuulan. So yun guys, nandito na tayo sa Lincoln Heights. Papasok na tayo ng ating subdivision. Ayun, so ayan po yung kapalit ng ating Wigo. The reason kung bakit po nabenta ang ating Z900. Ayan, ang ating bagong Toyota Raids. So syempre, bago yung luxury sa motor. Sabi nga nila, ang big bike is luxury. Kung meron pang kailangan yung family, unahin yon bago bumili ng big bike. So kasama sa upgrade ng ating ADV 160. So kasama sa upgrade ng ating ADV 160 ay itong turon. De, joke lang. So ito, part ng upgrade niya ay yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung brake locks. Brake locks. Sa harap meron tayong mini driving light. Yan. Nakapagpakabit na tayo ng mini driving light, and then nakabusina na rin tayo, yung loud horn niya. Hindi ko alam kung anong brand. Nay! Apo. Tapos eto, tapos dito sa harap, eto syempre yung mini driving light bracket, binili din natin sa Shopee yan kasi wala kayong paglalagyan dito. Tapos nag-install ako ng forma lang. Teka lang. Ang paganda niya is yung air scoop. Ayan, hindi siya air scoop, winglet. Hindi ko alam tawag dito. O yan, winglet, ayan, sa gilid. So, binili ko to sa Shopee. Na-install to, nagagamitan ng double-sided tape, no? Kaya lang, hindi effective, natatanggal. So, ang ginawa ko, ni-rivet ko na siya. Ayan, naka-rivet na po yan. So, hindi mo na matatanggal yan. Pinix ko na siya. So parang part na siya ng fairing. So ayan ang appearance niya pag nasa harapan. Diba? Forma. Lumapad yung mukha niya. Tapos dito sa harap, meron na din tayong eto. Nakapag-install ako ng fender extension. So para hindi po umaakyat yung putik dito sa taas ng mga butas. So may magputik man hanggang doon lang sa baba. Ayun. So eto kasing mga butas na yan, ito, yan, sa gilid, tinatalsikan ng putik yan. So ayaw natin na ma-affect yung putik dun. Sooner tatakpan ko din yan kasi ayaw ko nababasa yan. Tapos ano pa ba dito sa portion na to, kasi yung opening dito para dun sa emergency key, pag tinanggal mo pwedeng nakawin. So bumili ako ng garnish dito na naka double sided tape din. Ayan, makatakip na siya. So ito, pagka emergency, tatanggalin ko na lang to. Tape lang naman yan, naka double adhesive yan, double sided tape. So tanggalin lang. So ayan, may mukha ng Autobot. Another upgrade is etong footrest. So makikita ninyo, naka footrest na siya, alloy na kulay red, left and right. Plus meron na tayong hook dito sa panel. Ayan, sa manibela, dalawang hook po yan, isa dito. So pwede ko lagyan yan dito kung may gulay naman, diba? Dalawa yung ating hook. Tapos ano pa ba kinabit natin? Ayun, yung ating top box bracket. Ayan, yung SEC na brand. Tapos eto na rin yung ating top box. Ang brand po na binili natin is Duhan. Ayan, Duhan. So napakaganda niyan, meron lock dito. Ayan,
para pagtatanggalin mo, pwede mong tanggalin dito yan. May time kasi na ayaw ko nakakabit to pag nagra-rides tayo. Ayan ang internal parts nya. So meron siyang cushion, merong susian. Ayan, may susian siya dito. So ayan, kasya isang helmet, kasya isang kainan. Ayan, may ginatan tayo dito eh. Ayan. So ayan, lock nya. Meron din tayong cover ng shock absorber sa likod. Ayan, isa sa mga upgrade natin. So left and right din po yan. Tapos meron na din tayong ito, yung radiator guard na alloy. Ayan. Actually meron na akong full system pipe dyan, tinanggal ko lang, saka na lang natin i-feature yun. So ito, nakahiwalay ito radiator guard. Tapos ito yung neck ng radiator guard, nakahiwalay din to. So magkaibang brand po yan. Ito ARM and then Hayabusa. So Shopee din po lahat dyan para mura. Dito sa part na to, wala na po tayong kinabit. Ito pala, pahabol. Meron din akong fender extension sa likod. Kasi yung stock nito, hanggang dito lang, maikse. Parang kalahati lang yata. So yung fender extension natin, mahaba po yan. Ayan, hanggang likod abot. Ito yung dulo niya. So ang putik hanggang dito lang, hindi na dudumihan dito. So isa po sa ating mga upgrade. Ito, nagkabit tayo ng honeycomb. Ayan, seat cover. Para po pag mainit, nabilad yung motor natin, hindi naman tayo mainitan. Actually, hindi siya talaga umiinit kasi ano yan eh. Tagus-tagusan yung hangin dyan. At the same time, meron din protection yung leather ng ating upuan. By the way, hindi ko pa nabanggit sa inyo. Etong upuan na to is upuan ng PCX160. Binili ko po yan second hand. Marami naman nagbebenta online, mga pinagpalitan ng PCX160 na Honda PCX160 na scooter. Magkasukat po sila. However, sa portion na to, malalim tong yung ganto ng ng sa PCX. So this time, pwede ko nang ilagay yung helmet ko dito na full face. Actually, yung isang helmet ko is yung mga helmet ko is malalaki dahil HJC, full face siya. Pag naka-stack ka na upuan ng ADV, hindi siya sasara. So nagkakaroon, hindi mo siya mailak. So this time nung pinalitan natin siya, eto mas malalim kasi yung ganito. Tumatama yung diyan eh, yung tuktok ng helmet. So pag nilagay po natin, maganda siguro ipakita ko na sa inyo. Ayan, sasample lang ko na kayo. Kasi pag stock po yan, hindi talaga sasara. Ayan nga din yung na-disappoint ako nung binili to. Dahil nagulat ako, hindi ko rin na-review masyado, na-search, di pala kasya. So eto po, dahil since nakaano naman na tayo, tanggalin lang natin ito. Ayan. Since naka-sit na tayo ng nakapagpalit na tayo ng upuan ng PCX160, pag sinara mo yan, sarado na po. See? Kasyang kasya. So bubukas natin. Kaya lang. Ayan. So ayan po, nakalak na. So makikita nyo, nakalak na po yung ating upuan. Bukas natin. Ayan yung lock na. So ayan. So ayan po. Palit kayo ng isa sa suggestion ko sa inyo, mag-upgrade kayo ng, hindi siya upgrade eh, palit lang. Yung stock nito, hindi ko na ginagamit, nakakatabi lang doon. So reserva na lang natin yun. So eto na yung ating organizer pala. Nag-install din ako dito. Nakatornilyo yan dyan, naka-screw dito sa plastic. So lalagyan ng mga barya, ball pen, kung ano man yung mga abubot din, pwede pa. Kaya lang pag naglalagay ako ng helmet, naakyat ko yan dyan para sumara. Then ano pa ba yung upgrade? Lastly, eto na lang yung ating footrest. Footrest ba to? Yung stand pala, stand. Ayan, lagyan natin ng alloy. Ayan, garnish lang yan, pampaganda. So hindi rin siya essential, pero nilagay natin para gumanda yung ADV natin. Ayun, so guys, ayan po, featuring our new ADV 160 with Toron on the side. So hanggang dito na lang po ang ating video. So please stay tuned sa ating channel, no?
Paki-follow po ang ating channel. Dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe sa channel natin. And we're still planning to have future vlogs para sa mga travel vlogs natin. Ngayon natin i-explore yung kasi nung naka-NMAX ako nun, madalang yung travel eh. So saka hindi pa yata ako nagbablog nun. So now that we are vlogging, nakapag-invest na tayo sa channel natin, we're trying to make more videos using this ADV 160. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and paki-follow, paki-share na rin po. Supportahan niyo ang ating channel. And again, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa ating mga viewers dyan. Lagi pong tatandaan, always ride safe and God bless.